Iya, di ba wala naman sa usapan natin na kukunin niyo yung bata? Badong, dali mo na sa kotse yung bata. Bakit? Di mo naman kayang buhayin yung bata, di ba? Pag sa amin siya, sigurado mabibigyan namin siya ng magandang kinabukasan. Kaya ko namang magtrabaho para mabuhay yung anak ko. Kaya please lang, ibalik niyo na sa akin yung anak ko. Huwag mo nga akong hawakan. Simula ngayon, wala ka ng karapatan sa pamangkin ko. Iya! Iya! Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti. Anak, bumili ka muna ng kalahating kilong pansit. Samahan mo na rin ng Ricardo. O Nay, ba't ka magluluto ng pansit? Sino may birthday? O Nay, ba't ka magluluto ng pansit? Birthday ko ba ngayon? Ah, wala anak. Naalala ko kasi yung anak ko. Birthday niya ngayon. Ganun po ba, Nay? Tara kuya, samahan na lang kita. Tayong dalawa na lang bumili. Sige Tin, Nay, antayin mo na lang po kami dyan. Sige anak, atay ko na kayo. Pa, di pa po ba tayo aalis? Wait lang ah. Hintay ko lang si Aaron. Lapit na rin naman siya eh. Sino naman po yung si Aaron? Ah, si Aaron ba? Yung tatay nun, kababata ako. Tsaka kahati ko pa sa negosyo. Ganun po ba pa? Ba't naman po natin siya kasama? Gusto ko kasi makilala niyo yung isa't isa. Ako po. Kaya nata si Aaron. Dito, magandang tanghali po. Sige na, tumuloy ka na. O Aaron, dito ka mo po. Jelay anak, siya nga pala si Aaron yung sinasabi ko sa'yo. Tito, siya pala si Jelay. Jelay, Aaron nga pala. Jelay nga pala. Jelay anak, isama nga pala natin si Aaron. Ang gusto ko kasi, pakilala niyo yung isa't isa. Para pag dumating yung tamang panahon at nasa tamang edad na kayo, pwede ka na niyang ligawan. Ang gusto ko kasi, kasal ka sa kanya. Pa, ba't naman po ganun? Kayo nagdidesisyon sa buhay ko. Tsaka po wala pa po akong balak sa ganyan. Di ba nga Jelay? Sabi ko hindi pa sa ngayon. Kaya nga natin siya sasama para makilala niyo yung isa't isa. Baka sakaling dumating yung araw na magustuhan mo rin siya. Pa, di ko pa po masasabi yan. Kung sakali man po magkagusto ako sa kanya, di po malabo mangyari ang kagustuhan mo. Kaya nga di ba ang sabi ko, kilalanin niyo muna yung isa't isa. Pa, huwag na po muna natin pag-usapan yan. Ang isipin po natin ngayong kaarawan ko. Tara na po, alis na po tayo. Aaron, huwag ka mag-alala. Gagawin natin ang lahat para magustuhan ka ni Jelay. Sige po, Tito. Maraming salamat po. Sige na, tara na. Diyan na ata sila. Maganda kayo. O ikaw, kung mangingialam ha, kunin nyo na yan. Bilisan nyo! Bilis! Hoy! Ano gagawin niyo sa anak ko? Kasusunod ha, kung ayaw masaktan yung anak mo. Tara, bilisan mo! Yeah! Bilisan mo! Tumawag ka na ng pulis! Sige kuya, tatawag ako. Sige na, pasok mo tayo sa loob. Pong, Arbenz, bantayan nyo mabuti yan ha. Kailangan di makatakas yan. Sige na, dito muna ako. Sige boss, kami na bahala dito. Pong, ikaw muna bantay dyan. Matutulog lang ako saglit. Pagising ko, ako naman magbabantay. Sige, basta. Tag-2 oras lang tayo ha. Sige. Bunga muna ako dito. Sigurado naman, di na makatakas to. Justin, may kinidnap ng babae dun, oh. Tara, tulungan natin. Huwag na kuya, baka madamay pa tayo dyan. Hindi yan, Justin. Akong bahala. Wait lang kuya, delikado yan. Hindi yan, Justin. Magtiwala ka lang. Antayin mo na lang ako dito. Tayin kita dito kuya. Sakto, tulog yung isa. Ah,
Arbenz, asan yung babae? Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw bantay dyan, di ba? Sabi mo, matutulog ako. Eh, nakatulog din ako eh. Patay tayo dyan. May yari tayo kay boss. Oh, ayun sila. Tara, bulin natin. Tara! Tagal naman ni kuya. Ano kaya nangyari dun? Tara na, Justin. Sige. Oh, ba't kayo tumatakbo? Wala boss, nakataas yung babae. Ito ay si Pongpong, pinagbantay ko, natulog din pala. Pakita kayo dyan. Pero boss, nakita ko sila, tumatakbo. Tara, habulin natin. Tara. Boss, ayun sila. Tara, habulin natin, bisa na. Kuya, bilisan nyo, hinahabol tayo. Tara, bisa natin. Bilisan nyo, para maabuti natin sila. Sige boss. Kuya, doon na kayo tumakbo. Dito ako tatakbo. Magpapabol ako sa kanila. Sige, Justin, mag-ingat ka. Uuwi ko na rin to sa bahay. Sige, kuya. Boss, ayun yung kasama nila. Sigurado ka ba? Oo, boss. Sigurado ako. Tara, habulin na natin. Tara! Oh, nandito ako! Dito kayo pumunta! Boss, nakakasar pa talaga yun, no? Huwag sa ipapahuli yan. Tatapusin ko yan. Boss, nakakasar pa talaga. Intik talaga. Huwag lang sa ipapahuli yan. Tara! Isa nyo! Tara! Huwag akong magtatago. Baka pagkamala nila akong kahoy. Boss, nawala siya. Inis, may lahi yata kong nyango yun ah. Tara, diretso pa tayo. Baka makita natin siya. Tara! Wala na sila. Siguro, pinagkamalan nila akong kahoy. Sila natin. Dito na lang tayo magtago, miss. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Miss, ano bang nangyari? Ba't ka ba nila kinidnap? Di ko nga alam eh. Sa totoo niyan, kaarawan ko ngayon. Aalis sana kami ng papa ko at tita ko. Kaso pagkalabas namin, bigla na lang ako kinidnap. Miss, delikado pala yung buhay nyo. Tara, hatid muna kita sa inyo. Miss! Miss! Siguro, dadaling ko muna to sa bahay. Negro, saan ba talaga kayo galing? Inutusan ko lang kayo bumili ng pansit ah. Bakit pagbalik mo may kasama na kayong babae? Nasaan yung kapatid mo? Nay, sa totoo po yan, nakita po namin yung babae. Kinidnap, tinulungan lang po namin ni Justin. Oh, nasaan yung kapatid mo? Nay, hinabol po kami ng kumidnap sa babae. Ginawa po ni Justin, nagpahabol para makatakas po kami. Ano? Sinakripisyo mo pa talaga yung buhay ng kapatid mo para sa babaeng yan? Pag may nangyaring masama lang talaga sa kapatid mo, malilintikan ka sa akin. Nay, hindi ko naman po ginusto yun eh. Naawa lang po talaga kami sa babae. Oh, ayun na pala si Justin eh. O kuya, nandiyan na pala kayo. Nay, Justin, ano bang ginawa mo? Di mo ba alam pwede ko mapahamak sa ginawa mo? Nay, ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa anak mo? Nagtago nga ako eh. Siguro, napagkamalan nila ang puno. Hindi nila ako nakita. Puro ka talaga kalokohan, Justin. Sa susunod, huwag yun ang uulitin yan ha. Dahil alam niyo naman, delikado. Nga pala, nasan yung pansit na pinabili ko? Nay, hindi nga po kami nakabili. Dahil papunta po lang po kami ng palengke. Nakita po namin yung babae na kinidnap. Ah, ganun ba? O sige, magpahinga na muna kayo. Magluluto na muna ako ng makakain natin. May lulutuin pa naman dyan eh. Magandang gabi po. Oh, gising ka na pala. Negro, paupuin mo siya dyan para makausap ko rin siya. Oh miss, umupo ka muna dito. Iha, maupo ka. Negro, ikaw na muna magsalang ng kamote. Siguro, gutom na rin to para makakain na rin siya. Sige po, Nay. Anak, Justin, pera nga muna ng upuan para makausap ko rin siya. Sige po, Nay. Iha, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka kinidnap? Ate, di ko nga po alam eh. Sa totoo po niyan, aalis po sana kami ng papa ko tsaka tita ko. Kasi po kaarawan ko ngayon. Tapos po pagkalabas na lang po namin, bigla na lang ako kinidnap ng tatlong lalaki. Ah, ganun ba? Bakit ka kaya nila kinidnap? Nga pala, kaarawan mo ngayon. Ka-birthday mo yung anak ko. Ilang taon ka na ba?
15 years old na po ako. Talaga po ba? Ka-birthday ko yung anak nyo? Oo, ka-birthday mo siya. At kaedad mo na rin sana siya ngayon. Eh, nasan nga po pala yung anak mo? Ah, yung anak ko ba? Mahabang kwento eh. Nga po pala, maraming salamat po sa mga anak nyo. Kung hindi po dahil sa kanila, wala po sana ako dito. Utang na loob po sa kanila, buhay ko. Ah, ayun ba? Wala yun. Hayaan mo ng Diyos ang magbalik sa kanila sa kabutihang ginawa nila sa'yo. Hayaan mo, bukas na bukas, kakontakin natin yung pamilya mo para may hatid ka na ng mga anak ko sa inyo. Sige na, mag-aasikaso muna ako ng mga kain natin para makapagpahinga ka na rin. Sige po. Iha, pasensya ka na nga pala dun sa suot mong damit ha. Kay negro kasi yan eh. Basa kasi yung damit mo, kaysa naman wala ka masuot. Okay lang po yun, tita. Ang importante po, may masuot po ako ngayon. Nga pala, ano ba pangalan mo? Ay, oo nga po pala, tita. Pangalan ko nga po pala, Jelay. Jelay? Tita, ba't po parang nagulat kayo? Ah, wala Jelay. May naalala lang ako. Ah, alam ko na po, tita. Siguro po naalala niyo na naman po yung anak niyo na binanggit niyo sa akin kagabi. Yung kasing edad ko rin po. Oo, Jelay. Naaalala ko kayo siya. Miss na miss ko na rin kasi siya eh. Nga pala, kamusta na yung mga magulang mo? Ang totoo po niyan, tita. Wala na po yung mama ko. Alam niyo po, sobrang bait po niya. Pinalaki niya akong mabait at may takot sa Diyos. Kung may babalik nga lang po ang buhay niya, hindi ko nasasayangin. Ang oras na kasama ko siya. Miss ko na po siya. Jelay, alam mo, miss na miss ka na rin ng mama mo. Pero alam naman natin na Diyos na ang kumuha sa kanya. At alam din natin na nasa mabuti na siyang kalagayan ngayon. Oh, nandiyan na pala si Negro. Negro, bukas na ba si Aling Pipa? Opo, Nay. Bukas na po. Mabuti naman kung ganon. Ah, Jelay, alam mo ba yung number ng telepono sa bahay niyo? Opo, tita. Alam ko po number ng telepono namin sa bahay. O sige, Jelay. Negro, tawagin mo si Justin. Samahan niyo si Jelay kala Aling Pipa para matawagan niya yung papa niya. Para malaman din ng papa niya na nasa maayos siyang kalagayan. Sige po, Nay. Tawagin ko lang po si Justin. Tita, maraming salamat po sa inyo ha. Pati na din po sa mga anak nyo dahil hindi nyo po ako binabayaan. Walang anuman yan, Jelay. Basta, pag nakauwi ka na at meron kang libreng oras, bukas ang bahay namin para sa'yo. Sige po, tita. Maraming salamat po. Ano bang ginawa nyo? Ba't yung pinatakas? Madam, umalis ako eh. Pinabantay ko din sa dalawa eh. Eh, nakatulog pala. Ayun, nakatakas. Kayong dalawa, napakainutol nyo naman. Isang babae lang, natakasan pa kayo. Madam, nagpaalam ako kay Pongpong na matutulog ako. Hindi ko naman alam na matutulog din siya eh. Madam, pasensya na po. Pagod po kasi ako eh. Baka di nyo naman tinali, kaya nakatakas yun. Madam, may dalawang lalaki po kasi na tumulong sa kanya. Hinabol naman po namin, kaso hindi lang namin inabutan. Junel, dahil nakatakas yung babae, di ko kayo babayadan. Ikaw na bahala sa dalawang yan. Madam, para naman yung pagod namin. Kahit ayun na lang bayaran mo. Sa susunod, galingan nyo para mabayaran ko kayo. Badong, tara na. Kayo kasing dalawa eh. So, Jelay, nandito na tayo. Tawag ka na sa papa mo. Iya, di ba galing ka presinto? Anong sabi ng mga pulis sa'yo? Kuya, sabi ng mga pulis, wala pa daw silang impormasyon kung saan dinala ng mga kidnappers si Jelay. Nasaan na kaya ang anak ko? Matawag. Hello pa, si Jelay po to. Hello, Jelay! Oh, asan ka? Kamusta ka? Anong ginawa nila sa'yo? Huwag po kayong mag-alala pa. Nasa maayos na kalagayan po ako. May dalawang magkapatid lang po na tumulong sa akin. Dinala po nila ako sa bahay nila, doon po nila ako pinatulog. Salamat, buti naman kung ganun. Sabihin mo sa akin yung address mo para mapuntahan ka na namin ngayon. Wag na po pa. Ihatid daw po ako ng dalawang magkapatid na tumulong sa akin para daw po siguradong ligtas ako. O sige, hintayin ka namin dito sa bahay ah. Ingat kayo. Sige na po pa, para makauwi na din po ako. O sige anak. Tito, kumusta na po si Jelay?
Kuya, eto po bayad oh. Maraming salamat. Tara na muna. Uwi muna tayo sa inyo para makapagpaalam na din muna ako kay tita. Tara na, Jelay. Okay na si Jelay. Buti na lang, may dalawang lalaki na tumulong sa kanya. Kaya ngayon, dadali na siya rito. Buti naman po kung ganun, Tito. Tara, paupo muna tayo. Hintayin lang muna natin sila. Jelay, mag-iingat ka. ah. Justin, Negro, siguraduhin yung diretso niyo sa bahay nila para makasigurado tayong ligtas siya. Opo, Nay. Dadaretso po namin sa bahay nila para makilala na rin po namin yung pamilya niya. Tita, maraming salamat po talaga sa inyo ah. Huwag po kayong mag-alala. Pag may time po ako, magpapaalam ako kay Papa para makabisita po ako sa inyo dito. Sige na, mag-iingat kayo ah. Umalis na kayo, baka lalo pang lumakas yung ulan eh. Tita, maraming salamat po talaga sa inyo ah. Sige na po, dito na po kami. Tara na, Jelay. Malapit na pala yung bahay namin. Diyan na lang sa baba. Uy naman pala, Jelay eh. Malapit na eh. Dito ka na lang namin natin para makauwi na kami. Justin, di ba nga sabi ni nanay, sa mismong bahay daw nila? Oo nga pala. Baka magalit sa akin si nanay. Tara na, para makilala na din kayo ni Papa. Tara. Sige, tara. Pa, andito na po kami. Anak, sino yung kasama mo? Sila ba yung tumulong sa'yo? Opo pa, sila po yung tumulong sa akin. Ah, ganun ba? Sige, tumuloy muna kayo. Madam, dito na po kayo umupo. Tara, dito na tayo umupo. Kayong dalawa pala yung tumulong sa anak ko. Nga pala, maraming salamat sa inyo ah. Wala po yun, sir. Hindi na pong isipin yun. Ang isipin po natin, ligtas po yung anak nyo. Basta, maraming salamat talaga sa inyo ah. Ito pa buya oh, sana tanggapin nyo para sa pagligtas sa anak ko. Kuya, tanggapin mo na. Di ba? Kailangan natin ng pera. Sir, hindi ko po matatanggap yan. Masaya na po kami dahil may natulungan na din po kaming tao. Ah, ganun ba? Wala naman ako magagawa kung di nyo kayang tanggapin to. Bahala na ang Diyos ang magsukli sa kabutihang ginawa nyo para sa anak ko. Sige po, sir. Tutuloy na po kami. Gabi na rin po kasi. O sige na, mag-iingat kayo ah. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Negro, maraming salamat nga pala sa inyo ah. Mag-iingat kayo pag uwi. Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang nadarama. Oh, sige na, makakauwi na kayo. Tara na, Justin. Umuwi na tayo. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na Kuya, napakaganda ng bahay nila, Jelay, no? Doon pa lang tayo sa kusina. Ang ganda na. Paano pa kaya pag pumasok pa tayo sa loob nun? Hindi pa naman ayun yung bahay nila eh. Ito ang bahay nila. Nasa Antipolo, Mansion. Ah, ganun ba, kuya? Sa Antipolo pa pala yung totoong bahay nila. Hindi napakayaman nila. Kaya pala ganun na lang magbigay ng pera yung papa niya. Tsaka nga pala, kuya, ba't di mo tinanggap yung pera kagabi? Sayang naman yun. Ano ka ba naman, Justin? Ayos na yun yung nakatulong tayo na walang kapalit na pera. Bakit, kuya? Sila naman kung sa nagbigay ng pera. Di naman tayo nang hingi. Kaya dapat, tinanggap mo na yung pera. Okay na yun, Justin. Tara na. Punta na natin si nanay. Oh, Justin. Ayun pala si nanay eh. Tara na, punta na natin para matulungan na natin si nanay. Tara. Nay! Oh, andyan na pala kayo. Buhatin niyo na tong kahoy para maibenta na natin. Tara na, Justin. Buhatin na daw natin para maibenta na. Nay, pahinga muna tayo dun. Napagod kasi ako. Layo kasi ng pinagbentahan natin ng kahoy. Sige anak, tara. Nay, sayang. Di na sana tayo napapagod magbenta ng kahoy. Kung tinanggap lang ni Kuya yung binibigay na pera ng Papa ni Jelay. Oh, bakit naman kayo bibigyan ng pera ng papa ni Jelay? Kabuya daw po sa pagligtas namin kay Jelay. Ito kasi si Kuya eh, tinanggap.
Ano ka ba, Justin? Tama lang yung ginawa ng kuya mo. Baka isipin nila, humingi pa kayo ng kapalit sa ginawa niyong pagtulong kay Jelay. Diba Justin, tama naman yung ginawa ko. Kahit naman si nanay, hindi rin tatanggapin yung pera. Nay, sayang naman kasi talaga yun. Malaking pera pa naman yung binibigay. Justin, kahit gaano pa kalaking halaga yan, ang mahalaga, hindi kayo humingi ng kapalit. Kaya nga po na kaya nga po hindi ko tinanggap. Pero Nay, napakayaman talaga nila Jelay. May mansion nga daw sila sa Antipolo eh. Talaga ba, Justin? Halata naman kay Jelay na mayaman sila. Kasi, nung pinapakain ko nga siya ng kamote, ang sabi niya, busog pa siya. Siguro, hindi lang siya kumakain nun. O, tara na, uwi na tayo para makapagluto na rin ako ng pagkain natin. Sige po, Nay. Nay, baka pwede po ako makingi ng 20. Oh, ano naman gagawin mo sa 20? May bibilin lang po ako. Ah, ganun ba? O, eto 100. Pinagbentahan natin sa kahoy. Yung sukle, ibili mo na lang ng ulam natin. Sige po Nay, bibili muna po ako. Sige, Justin, tara na. O Prince, kamusta na? Kamusta na yung trabaho mo sa Batangas? Ayos naman, Bayaw. Okay lang din yung kontrata kong building doon sa Batangas. Kayo, kamusta kayo dito? Okay naman kami dito. Buti nga yung negosyo ko malakas eh. Ayos yan, Bayaw. Kamusta? Sino nga pala yung nakatira sa mansion niyo sa Antipolo? Wala. May 2 akong tauhan doon na nagbabantay. Hinihintay ko pa si Jelay mag-18 para malipat ko na sa pangalan niya yung titulo. Para pa nag-asawa si Jelay, meron silang matitirahan. Kuya, makikitawag po. Sa bagay, Bayaw. 3 taon na lang din naman yung aantayin mo. O Jelay, may tumatawag. Sagutin mo nga muna. Hello po? Bakit po? Sino po sila? Si Jelay po ba to? Opo, si Jelay po to. Sino po ba kayo? Ako to, si Negro, yung nagligtas sa'yo. Uy, Negro! Ikaw pala yan. Paano mo nalaman yung number ng telepono namin? Alam mo ba yung nakitawag ka dito? Tinandaan ko yung number ng telepono nyo. Ah, kaya mo naman pala nalaman yung number ng telepono namin. Oo naman, Jelay. Nga pala, kamusta ka na? Okay lang naman, Negro. Eh kayo, kamusta kayo dyan? Kamusta na din pala si tita? Okay lang kami nila nanay. Miss ka na nga niya eh. Mas lalo na ako. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Buti naman kung ganon, miss ko na din kayo. Lalo na si tita. Nga pala, magpapaalam ako kay papa na pupunta ako dyan bukas para makapagbisita ulit ako dyan. Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang nadarama. Talaga ba, Jelay? Pupunta ka dito bukas? O sige, sasabihin ko kay nanay. Sige na, bababaan muna tong telepono dahil 5 minutes lang yung binayad ko eh. Ah, sige, Negro. Mag-iingat kayo dyan, ha? Sige, Jelay, mag-iingat din kayo dyan ha. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na. Negro, bakit mo? Ay, oo nga pala. Pasensya na, kuya. Salamat po. Sige na, Kuya Sed. Dito na kami ni Prince. Dito puntahan pa kasi kami. O sige na, mag-iingat kayo ah. Iya, narinig mo naman kung saan pupunta si Jelay bukas. Doon sa 2 lalaki na nagligtas sa kanya. Oo, Prince. Kaya nga pinapunta ko na yung mga tao ko dito para makausap na natin sila. Ayos yan. Baka pumalpak na naman sila. Kailangan mawala na si Jelay sa buhay natin para makuha natin yung mansyon na pinamana sa kanya ng ama niya. Huwag kang mag-alala, Prince. Akong bahala. Di na yan sila papalpak. Sana nga. Yeah, nandito na sila. Oh, bakit di nyo kasama si Junel? Madam, kami walag na po si Junel. Huwag kayong mag-alala, madam. Kaya naman namin dala ni Pongpong yun eh. Babae lang naman yun. Yeah, kasama na ako sa kanila. Para sigurado na tayo na hindi sila papalpak. Yun naman pala eh. Mas mabuti naman kung ganun. Siguraduhin niyo lang dahil kapit na namin yung pera na pinangako namin sa inyo. Ibibigay na lang namin pag hawak niyo na si Jelay. Sige boss, makakaasa kayo. Okay, ganito yung plano natin. Si Jelay, pupunta dun sa bahay ng tumulong sa kanya. Tapos kayo, susundan nyo lang siya.
Tsumen po kayo na walang tao. Doon niyo siya kidnapin. Siguraduhin niyo lang na malinis siyang gagawin niyo ah. Sige, madam. Makakaasa ka. Basta mag-iingat kayo. Kung mahuli man kayo ng pulis, wag niyo kaming ituturo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahalang tumubos sa inyo kung sakaling mahuli kayo. Yung pala madam magandang usapan. Benz, wala pala tayong problema kahit mahuli tayo. Pero mag-ingat pa rin tayo para makuha natin si Jelay at yung pera na gusto natin. Sige pong, mag-iingat tayo. Hindi naman natin gusto na mahuli tayo. Paano, madam? Bukas na lang po. Tatawag na lang kami pag hawak na namin si Jelay. Sige, mag-iingat kayo ah. Oh, 10,000. Para naman ganahan kayo. Tag 5,000 kayo dyan ah. Ito pong, 5,000 tayo. Boss, dito na kami. O sige, bukas na lang ha. Pa, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Oh, ano yun anak? Pa, magpapaalam nga po pala sana ako na magpunta ako kala Negro. Oh, sino naman si Negro? Tsaka anong gagawin mo ron? Apa, ayun po yung si Negro, yung nagligtas sa akin, yung nakikinap ako. Namimiss ko na po kasi si Tite, yung mama niya. O kailan ka naman pupunta ron? Bukas po sana pa eh. O sige. Tiwala naman ako sa kanila eh. Kaya pinapayagan na kita. Pa, maraming salamat po talaga. Pa, puntaon na po ako kala Negro para na din po makapagbisita na rin po kala Tita. Sige na. Iingat ka ha. Sige po, pa. Kuya Sedi, aalis lang po kami ni Badong. Mapupuntahan lang po kami. Eh dapat pala sumabay na kayo kay Jelay. Kuya Sed, diyan lang po kami pupunta sa kaibigan ko lang. O sige. Badong, tara na. Badong, ano? Ready na ba yung dalawa? Oo iya, naghihintay na sila dun sa labasan. Makikita naman nila dun si Jelay. Sige, ikaw na bahala ah. Basta galingan nyo. Sige, paano iya? Dito na ako. Sige, mag-ingat kayo. Ben, mabalita kay Jelay. Nakalis na daw si Jelay pong. Pasunod na rin dito si Badong. Tsaka dito lang din naman daw dadaan si Jelay eh. Pag naman dito si Jelay, magtago na lang tayo. Sige. Pong, ayan si Jelay. Tara, tago na tayo dito. Tagal naman ni Badong. Masakay na si Jelay. Oh, kanya pala si Badong Dong, tara dito. Kaya natin makasakay si Jelay. Pag nakasakay na siya, dito natin ang tricycle. Sige. Dong, ayun na. Nakasakay na si Jelay. Tara. Tara, nakatawid na si Jelay. Sundan natin. Sige, tara. Badong, paano natin kikidapin si Jelay? Ang daming tao. Kaya nga natin susundan Hanap tayo ng tiyempo na walang tao. Tara na, sundan na natin. Baka makalayo pa siya. Sige, tara. O anak, saan ka pupunta? Di ba, Nay? Sabi ko po sa'yo, pupunta dito si Jelay. Ay, oo nga pala. Susunduin mo ba siya ngayon? Opo, Nay. Abangan ko siya sa labas. Parang iba po kasi yung kutob ko eh. Para may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Ah, ganun ba? Mas mabuti nga yan, nak. Sige na, mag-iingat kayo ah. Sana makita mo siya agad. O, sige po, Nay. Dito na po ako. Parang may sumusunod sa akin ah. Ay, wala pala. Akala ko mayroong sumusunod sa akin. Baka gumulog ko lang. Pamunti nga na tayo mahuli dun. Dahil na ako, pamangkin ko si Jelay. Mayayari talaga ako sa tatay niyon. Sige na. Pagkakataon na namin tayo pong habang wala pang tao. Iba talaga yung kutob ko. Para may mangyayaring hindi maganda. Tara po. Jelay! Negro!
sabi na nga ba malapit ka na. Yung kasi yung kutob ko Pero yung kutob ko, kala ko may mangyayari masama sa'yo. Ay nako, Negro, kung ano-ano iniisip mo na hindi maganda, huwag mo na isipin yun. Ang importante, nandito na ako. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Jelay. Baka mangyari ulit sa'yo yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang nadarama. Okay na yun, Negro. Malabo naman ang mangyari sa akin yun Tara na, punta na tayo sa inyo para makita ko na si tita. Tara, Jelay. Boss, biglang sumulpot yung lalaan nagligtas sa kanya. Kamunti nga pa kami mahuli. Patay tayo dyan. Ang babagal nyo kasi. Badong, mamayang gabi na lang. Sigurado naman, uuwi yun. Hahanap na lang kami ng tiyempo uli ni Pongpong. Oo nga, Dong. Kami na bahala magitay kay Jelay. Sige, balitaan nyo na lang ako kung ano yung mangyari mamaya. Sige, Badong, kami na bahala. Kumusta na kaya si Negro? Sana nagkita na sila ni Jelay. Sana walang mangyaring masama sa kanila. Jelay, pag nakita ka ni nanay, tuwan-tuwa yun. Tara na, gusto ko na din makita si tita Sige, tara. Tita! Oh, Jelay! Tita! Magandang tanghali po. Oh, Jelay, kamusta ka na? Akala ko hindi mo na kami babalikan dito Diba tita, pinangako ko sa inyo, pag may time ako, pupuntahan ko kayo dito. Buti nga, bumalik ka Alam mo ba, palagi kitang naaalala. Nga pala, paano kayo nagkaroon ng contact ni Negro? Diba nga, Nay? Sinamahan po namin si Jelay kay Laaning Pipa na kitawag. Tinandaan ko po talaga yung number ng telepono nila. Ah, ganun ba? Kaya naman pala nagkaroon ka ng contact kay Jelay. Jelay, tara, maupo ka muna para makapagpahinga ka. Negro, pumili ka muna ng mamemerienda natin. Sige po, Nay. Bibili muna po ako. Nga pala, Jelay, buti naman pinayagan ka ng papa mong pumunta rito kahit mag-isa ka lang. Opo tita, mabait naman po si Pape. Tsaka may tiwala naman po si Papa kay La Negro, kaya po pinayagan ako. Ah, ang bait naman pala ng papa mo, Jelay. Nga pala, ano pangalan ng papa mo? O, Nay, may bisita pala tayo. O, Jelay, kumusta ka nga pala? Oh Justin, ikaw pala yan. Okay lang ako. Ikaw ba, kamusta? Okay lang naman din, Jelay. Jelay, ang yaman nyo pala, ano? Ang laki ng bahay nyo. Tapos may mansion pa kayo sa Antipolo. Ano ka ba, Justin? Wala yun. Hayaan mo, pag may pagkakataon, isasama ko kayo sa mansion sa Antipolo. Isasama na rin natin si tita. Ano ka ba, Jelay? Nakakahiya naman sa papa mo. Nay, ano ka ba? Huwag ka na mahiya. Si Jelay naman mag-iimbita sa atin Tsaka, para makaranas din tayo ng magandang bahay. Ano ka ba, Justin? Kahit pa paano, matuto rin tayong mahiya. Ano ka ba, tita? Huwag ka na pong mahiya. Sa totoo sin nga po ang laki ng utang na loob ko po sa inyo, lalo na po sa dalawang magkapatid. Di ba, Nay? Sabi ko naman sa'yo Nay, dito muna ako. Maglalaro muna ako ng basketball. Jelay, may iwan ko muna kayo dyan Justin, umuwi ka agad Opo, Nay. Jelay, pasensya ka na nga pala kay Justin Makulit lang talaga yun. Wala po yun, tita. Nakakatuwa nga po siya Nga pala, Jelay, yung tanong ko kanina, hindi mo nasagot. Tumating kasi si Justin. Ano bang pangalan ng papa mo? Ah, si Papa po ba? Nay, ito na po yung pinabili nyo. May soft drinks na po yan at tinapay. May kasama ng palaman. O sige, Negro, ayusin ko na muna to sa kusina para makapagmerienda na tayo. Jelay, diyan ka na muna Sige po, Nay. Napakaganda talaga ni Jelay. Hindi ko alam, ba't parang naiinlove na ako sa kanya. Parang malabo niya ako magustuhan. Unang-una, mayaman siya at mahirap lang kami. Jelay, ang aga mo naman umuwi. Akala ko, aabutin ka ng gabi dito. Magluluto pa naman sana ako ng sinigang. Yung paborito ko, nung pinagbubuntis ko pa yung anak ko. Yung sinasabi ko sa'yo. Talaga po ba, tita? Favorite ko rin po yan Ayan po yung lagi kong pinapaluto sa kasambahay po namin. Talaga ba, Jelay? Parehas pala tayo ng paborito. Negro, ihatid mo si Jelay sa sakayan, Sige, Nay. Ako na pong bahala kay Jelay. Sige, mag-iingat kayo,
Jelay, mag-iingat ka pag uwi ah. Sige po, tita. Dito na po kami. Salamat po ulit. Pong, ano si Jelay? Patulog-tulog ka na naman. Paano tayo magkapera niyan? Eh, ikaw rin naman eh. Tignan mo nga yung tsura mo, parang bagong gising lang. Tara na, ano pang hinihintay mo? Sundan na natin. Tara! Jelay, pag may time ka ulit punta ka sa bahay. Oo naman, Negro. Pag may time ako, babalik ako sa inyo. O Jelay, may taxi na. Sige, dito na ako. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na. Wala na Pong, nakasakay na. Yari na naman tayo na ito kay Madam. Kala ko kasi abuti ng gabi si Jelay eh, kaya natulog muna ako. Tara, uwi na tayo. Wala naman tayo magagawa eh. Sabihin na natin kay Madam, hindi natin nakuha si Jelay. Tara! Ano ba kasi nangyari? Mayayari tayo niyan pagdating ng pinsan ko. Dong, akala namin naabutin ng gabi si Jelay. Kaya nagpahinga muna kami. Tapos nung umuwi naman siya, medyo maliwanag pa. Tsaka inatid siya ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang masama pa doon, maraming tao. Kaya hindi kami nakadiskarte. Kaya nga eh, kaya umuwi na lang kami. Sige, ako na bahala sa pinsan ko. Pagpunta siya dito, ako nakakausap. Ayun na, nandiyan si Iya. Malis na kayo. Ako na bahala kumausap dito. O Badong, ano na naman nangyari? Ba't pumalpak na naman yung dalawa? Yung papunta pa lang si Jelay, malabo talaga makidnap yun. Kasi maraming tao, tsaka malabo makakuha ng tiyempo. Oh, bakit hindi nyo naman hinintay hanggang sa makauwi? Hinintay naman nila, kaso maliwanag pa, tsaka maraming tao. Kaya hindi sila nakakuha ng tiyempo. Ah, ganun ba? Sige, pagplanuhan na lang natin ulit kung paano natin makikidnap si Jelay. Sige Iya, ano, tara na. Sige, tara na. Negro, Justin, aalis mo na si nanay ah. May pupuntahan lang ako sandali. O ito ang 50, pambili niyo ng ulam. Nakapagsaing na rin ako dyan. Baka kasi gabihin ako ng uwi eh. Nay, saan po ba kayo pupunta? Ah, sa mga tita niyo, bibisitahin lang ako sa Antipolo. Ah, ganun po ba, Nay? Sige po, mag-iingat po kayo. Kami na pong bahala ni Kuya dito sa bahay. O sige na, Justin, Negro, mauna na ako. Baka matraffic pa ako eh. Sige po, Nay. Hatid ko na po kayo sa labasan. Justin, ikaw nang bahala sa bahay Sige, Kuya. Nay, mag-iingat po kayo dun Oo, sige anak, bumalik ka na doon dahil walang kasama yung kapatid mo. Sige po, Nay. Wala na si nanay. Tatawag muna ako kay Jelay. Kuya, may kitawag po ulit. Jelay, si Negro to. Oh, Negro, kamusta? Gusto mo na ba agad ako? De, joke lang. Oh, Jelay, namiss agad kita. Hindi to joke. Totoo to. Sus, Negro. Oo nga pala, ba't ka napatawag? Jelay, gusto ko sana pumunta sa inyo ngayon. Okay lang ba? Oo naman, Negro. Pwede. Kailan mo ba balak pumunta dito? Ngayon sana, Jelay. Di pwede ngayon, Negro. Aalis kasi kami nila, Pape. Pupunta kami sa Antipolo sa ibibigay niyang bahay sa akin. Bukas ka na lang pumunta. Sige, Jelay. Sure yan Namimiss na kasi kita. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ay nako, Negro. Para kang talaga si Justin. Patawa. Sige, Jelay. Basta bukas punta na lang ako dyan. Sige, Negro. Sige na, Jelay. 5 minutes lang kasi yung binayad ko Mag-iingat ka dyan Sige, Negro. Mag-iingat din kayo dyan. Sige, Jelay. I love you. Sayang. Pinatay. Hindi niya narinig. Kuya. Bayad ko. Salamat po. Ito nga pala yung bahay na sinasabi ko sa'yo. Pag nagkatuluyan kayo ni Aaron, ito yung titirahan nyo. Tsaka nga pala, pag edad mo ng 18, papalipat ko na yung pangalan sa'yo, yung titulo na to.
Ganun po ba pa? Tara na po, pasok na po tayo sa loob. Kuya, ito pala yung sinasabi ni Pinsan na mansion, ano? Ang laki pala. Kaya nga eh. Kaya nga gusto kong mawala na si Jelay para sa akin na mapunta ko. Kuya Badong, pumasok na kayo rito sa loob. Sige po, kuya. Dito pa din kaya nakatira yung anak ko. Siguro, napakaganda na niya ngayon. O Jelay, mukhang may lakad ka. Ba't nakabihis ka? Pupunta po kasi kayo si Negro. Tita, maayos po ba yung suot mo ngayon? Okay naman yung suot mo. Pero alam ba ng papa mo na pupunta dito si Negro? Hindi nga po, tite. Hindi po kasi ako nakapagpaalam kay papa. Nako, kapag nalaman ng papa mo yan, sigurado magagalit po sa'yo. Hindi po yan, tita. Papaalam na lang po ako sa kanya pagdating niya. Sige, ikaw bahala. Basta sinasabihan na kita. Jelay? Jelay? Oh, Negro, ikaw nga. Tuloy ka. Jelay, asan yung papa mo? Alam niya bang pupunta ako dito? Hindi nga eh. Pero hayaan mo. Pagdating na lang niya, sasabihin ko sa kanya. Jelay, paano yan? Hindi ka nagpaalam sa papa mo. Baka magalit sa akin yun. Di yan. Alam mo naman na mabait si Papa, di ba? Sabagay, Jelay, mabait naman talaga yung papa mo. Oo, Negro. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Jelay, papa mo na yata yun. Siguro nga. Pa, si Negro nga pala. Naalala niyo po ba yung nakidnap ako? Siya po yung nagligtas sa akin. Sir, magandang hapon po. Ganun ba? Kanina ka pa ba dyan? Medyo kakarating ko lang po, sir. Sige na, maiwan ko na muna kayo dyan. Pag nagugutom kayo, paluto ko na ng jelay sa katulong natin. Sige na, dito na muna ako, magpapahinga ako. Sige po, Pa. Sabi naman sa'yo, Negro eh. Mabait si Papa. Oo nga, Jelay. Swerte mo talaga. May mabait kang tatay. Kuya, pwede ba kitang makausap? Sige Iya, umupo ka rito. Ano ba yung sasabihin mo? Kuya, okay lang ba sa'yo na may lalaking pinapunta dito si Jelay? Oo naman. Tsaka mukhang mabait naman yung lalaki. Kaya yan nga yung tumulong sa kanya. Kuya, di ka ba nangangamba na baka magkagusto si Jelay dun sa lalaki? Ikaw rin, baka masira yung plano mo na magkatuluyan sila ni Aaron. Ano ka ba Iya? Ba't ka nag-iisip ng ganyan? Tsaka di magkakagusto si Jelay dyan. Mahirap lang yung lalaking yun. Tingin mo magkakagusto siya dun? Basta kuya, sinasabihan lang kita. Kung ako sa'yo, pauwiin mo na yung lalaking yun. Sige, ako bahala. Jelay, anong oras na oh? Pauwiin mo na siya. Pa, maaga pa naman po eh. Ba't po pinapauwi niyo na siya? Basta, pinapauwi ko na siya. Ikaw, sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sige po, sir. Jelay, uuwi na ako. Pa, ba't gano'n naman po yung ginawa niyo kay Negro? Ang bait-bait naman po niyang tao. Bakit kasi kailangan mo pa siyang papuntahin dito? Okay na yun, di ba? Nanaligtas ka na niya. Pa, kaibigan ko na po si Negro. Ba't kailangan niyo pa po siyang bastusin? Jelay, bumalik ka rito! Jelay! Negro! Jelay, ba't ka pa sumunod? Baka lalo lang magalit sa'yo yung papa mo. Negro, pasensya ka na kay Papa. Pati ako nagulat sa trato niya sa'yo. Di ba nga, Jelay? Sabi niya, magpapahinga lang siya. Siguro pagod lang talaga yon. Kaya ganun lang talaga yung trato niya sa akin. Kaya nga Negro eh. Kaya sana intindihin na lang natin si Papa. Oo nga, Jelay. Sige na, bumalik ka na sa inyo. Baka lalo pa magalit sa'yo yung papa mo. Sige Negro. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Pasensya ka na talaga. Ikamusta mo na lang ako kay tita. Mag-iingat ka. Sige, Jelay. Dito na ako. Mag-iingat ka rin. Ano kuya? Nahabol mo ba si Jelay? Hindi nga eh. Mas
Kaya pumunta yun. Nabol niya kasi yung lalaki. Tingnan mo kuya, pati ikaw binabastos na ni Jelay. Siguro natuto yun sa lalaki. Kasi alam mo naman na laking squatter yun. Kaya nga eh. Kailangan ko talaga ilayo si Jelay sa lalaking yun. Tara na, uwi na tayo sa bahay. Doon na natin hintay si Jelay. Pa, nagpapaalam po sana ako na pupunta kay La Negro. Diba sabi ko sa'yo, bawal na kayo magkita ni Negro. Pero pa, kaibigan ko si Negro. Malaking utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanila, wala na sana ako ngayon dito. Jelay, makinig ka naman sa papa mo. Simula nung nakilala mo yung si Negro, sumasagot ka na sa akin. Pa, wala po ba kayong utang na loob sa kanya? At ganyan kayo makapagsalita? Oo, Jelay, malaki utang na loob ko sa kanila. Pero bakit ganun? Gusto ko palagi makipagkita sa kanya? Bakit? Nagugustuhan mo na ba siya? Pa, alam niyo naman po wala pa akong balak sa ganyan. Kaibigan ko lang po talaga si Negro. Pwes, simula ngayon, pinuputol ko na yung pagiging magkaibigan yung dalawa. Pa, hindi naman po kayo ganyan kay Negro. Napakabait po ni Negro, lalo na po yung magulang niya. Kung ayaw niyo po sa kanya, pues aalis po ako dito. Jelay, simula nung nakilala mo si Negro, natuto ka nang sumuway sa akin. Yan ba yung natututunan mo sa kanya, kakasama mo? Pa, kung hindi niyo po kayang tanggapin si Negro, aalis na lang po ako dito. Jelay! Jelay, bumalik ka! Jelay! Kuya, anong nangyari? Ba't nagmamadaling umalis si Jelay? Ayun, pupunta ka lang Negro. Pinigilan ko na nga eh, pero pinagpilitan niya pa rin sarili niya. Sabi sa'yo, kuya eh. Nabibrainwash ni Negro yung anak mong si Jelay. Kaya nga eh. Mas maganda na lang siguro na iuwi ko ng Amerika si Jelay. Kailangan ito malaman na ba daw. Jelay, anong oras na oh? Pauwiin mo na siya. Pa, maaga pa naman po eh. Ba't po pinapauwi niyo na siya? Basta, pinapauwi ko na siya. Ikaw, sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sige po, sir. Jelay, uuwi na ako. Negro, ano ba nangyari sa'yo? Simula pag-uwi mo kahapon, hindi ka na makausap pa. Wala po, Nay. May iniisip lang po ako. Negro, umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga nangyari? Hindi ka naman ganyan ah. Simula nung galing ka kala Jelay, hindi ka na makausap. Nay, sa totoo po niyan. Nandun po ako kay Jelay kagahapon. Pagdating ng papa niya, okay pa po kami. Pero mamaya-maya po, bigla na lang po akong pinauwi at pinagalitan. Oh, ano bang ginawa mo? Bakit bigla na lang nagalit sa'yo at bigla kang pinauwi? Hindi ko nga po alam, Nay eh. Ba't nagalit? Ang ginawa ko na lang po, umuwi na lang po ako agad. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Di ba nga sabi niyo sa akin ni Justin, napakabait ng papa ni Jelay. Sige na, tawagin mo na si Justin dun sa court para makakain na tayo. Sige po, Nay. O Jelay, anong ginagawa mo dito? Nay, andito po si Jelay. Tara Jelay, pasok ka muna. Sige. Jelay, maiwan ko muna kayo dito. Tatawagin ko lang si Justin. Jelay, okay ka muna. Ano po, tita? Magandang tanghali po. Jelay, bakit parang biglaan yata yung pagpunta mo rito? Tsaka parang namamaga yung mata mo. Nag-away po kasi kami ni Papa. Tsaka tumakas lang po ako sa amin para makapunta dito. Oh, kaya ba kayo nag-away ng papa mo dahil kay Negro? Yun kasi yung kwento sa akin ni Negro bago ka dumating. Opo, tita. Ayaw na din po ako pupuntahin ni Papa dito. Tsaka pinapaiwas niya na din ako kay Negro. Kaya sumama loob ko sa kanya. Oh, eh bakit parang bigla naman yatang nagbago yung papa mo? Ang sabi sa akin ni Negro at Justin, napakabait ng papa mo at gustong gusto silang dalawa dahil sa pagligtas nila sa'yo. Tapos ngayon, papaiwasan ka pa kay Negro. Di ko nga rin po alam, tita eh. Nung nakita naman po kami ni Papa, hindi naman po siya nagalit. Nung kinausap lang siya ni tita, bigla nagbago isip niya at pinauwi niya si Negro. Baka naman may sinabi yung tita mo na hindi nagustuhan ng papa mo, kaya bigla na lang nagalit kay Negro. Ayan nga rin po yung nasa isip ko, tita eh. Kagabi pa ako umiiyak. Kaya nga po ako nandito para humingi ng pasensya kay Negro sa nangyari. Hayaan mo na, Jelay. Wala naman tampo sa'yo si Negro tsaka sa papa mo. Nga pala, matanong ko lang, malayo ba yung bahay mo dito sa amin?
Kasi nag-aalala lang ako sa'yo na bumabiyahe ka pa. Baka mangyari na naman sa'yo yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Medyo malayo lang po, tita. Pero isang sakay lang po ng taxi. Ah, ganun ba? Di ba may bahay din kayo sa Antipolo? Saan banda sa Antipolo? Doon kasi ako dati nagtrabaho bilang katulong. Doon po sa barangay Kupang Antipolo. Ah, sakto. Doon din ako nagtrabaho. Anong street? Sa Sunflower Street po. Flower Street? Jelay, matanong nga kita. Ano pong pangalan ng papa mo? Si Papa po ba? Si Papa Sedi po. Sedi? Jelay, anong apelido nyo? Kami po ba? Apelyido po namin, Bangolan. Jelay, iwan na muna kita ha. Antayin mo na muna dyan sila negro. Sige po, tita. Bilisan mo na, Justin. Kanina pa nag-aantay dun si nanay, pati si Jelay. Kuya, nagkakamabutihan na kayo ni Jelay ah. Jackpot ka dun. Ganda na, mayaman pa. Ano ka ba naman, Justin? Hindi naman pera ang habol ko kay Jelay eh. Sa totoo nga niyan eh. Nagugustuhan ko na talaga siya. Pero malabo magustuhan niya rin ako. Ano ka ba naman kuya? Pogi-pogi mo. Kaso, wala lang talaga tayong pera. Hindi mo na isipin yun, Justin. Tara na, baka kanina pa tayo naantay nila nanay dun. Jelay, asan si nanay? Si tita ba? Pumasok sa loob eh. Justin, tawagin mo na si nanay para sabay-sabay na tayong kumain. Sige kuya. O Nay, anong ginagawa mo? Ba't mo tinitignan yung picture ng bunso mong anak? Wala anak. Pinupunasan ko lang. Ang alikabok na kasi. Ganun po ba Nay? Sige na Nay, tara na. Sabay-sabay na tayo kumain. Sige Justin, susunod na ako dun. Sige po Nay. Nandito na nga yung sinasabing address ni Negro. Nandiyan kaya siya? Badong, sigurado ka bang nalock mo yung kwarto ni Jelay? O kuya, sigurado naman ako hindi makakalabas yun. O tara. Buti naman kung ganun. Sedi, Lakas din ang loob mo magpakita sa amin, no? Kapal din ang mukha mo. Bakit ka nandito? mas makapal ang mukha mo. Lalo na yung kapatid mo. Ilang taon ako nagtiis. Pinaniwala ka ng kapatid mo na nagpabayad ako ng pera para makuha niyo sa akin yung anak ko. Wala kang maloloko rito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil wala ka ng karapatan para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Jelay na ako ang tunay niyang ina. Hayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng paraan para malaman ni Jelay ang katotohanan. Paano mo naman nalaman na Jelay ang pangalan ng anak natin? Na pinagpalit mo sa pera. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin pala sa kasinungalingan ng kapatid mo. Sige, magbulag-bulagan ka lang. Kahit ano sabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Kaya ito ang tatandaan mo. Wag na wag mo kaming guguluhin ng anak ko. Iya, Badong, tara na. Huwag kang mag-alala. Malalaman din ni Jelay ang katotohanan. O Jelay, kumain ka muna. Jelay! Jelay, bumalik ka rito! Kuya! Umiiyak. Justin, tignan mo nga kung si nanay yun. Sige kuya. Uy, Nay, ba't ka umiiyak? Wala, Justin. Naalala ko lang yung anak ko. Nay, tara, dito muna tayo sa kwarto.
Tsaka huwag ka na mag-alala. Nandito naman kami ni Kuya eh. Nay, ba't naalala niyo na naman yung kapatid namin? Ang totoo niyan, Nak. Bata pa lang siya. Kinuha na siya sa akin. Pero ngayon, kilala ko na siya. At alam ko kung saan siya nakatira. Oh, Nay, ganun naman pala eh. Ba't hindi pa natin siya puntahan ngayon? Nay, tama si Kuya. Puntahan na natin. Tara na. Pag nalaman nun na ikaw yung nanay niya, panigurado, matutuwa yun. Mga anak, hindi naman siya ganun kadaling bawiin sa mga nagpalaki sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Nasa maayos naman siyang kalagayan at mayamang pamilya. Kahit na, Nay, may karapatan pa rin tayo sa kanya. Lalo ka na, dahil ikaw ang nanay niya. Mga anak, gustuin ko mang bawiin siya agad. Pero hindi pwede. Dahil mayamang pamilya yung makakalaban ko. Mas mabuti pa rin, Nay, na magpakilala ka sa kanya bilang nanay niya. Kaya nga, Nay, para malaman niya rin na may mga kapatid siya. Hayaan niyo na mga anak. Darating din yung araw na malalaman niya yung katotohanan at hahanapin niya rin ako. Sige po, Nay, kung ayun yung desisyon niyo. Tita? Tita? Nay, parang boses po ni Jelay yun ah. Oh, Jelay. Bakit parang biglaan ata ulit yung pagpunta mo dito? Umupo nga muna tayo saglit. Parang hingal na hingal ka. Tita, tumakas lang po ako sa amin. Ayaw po kasi akong palabasin ni Papa. Nilak niya po ako sa kwarto. Oh, ano namang dahilan? Bakit kanya kinukulong? Tsaka, buti nakatakas ka. Di ba po, Tita? Sinabi ko na po sa inyo na pinapaiwas ako ni Papa kay Negro at ayaw niya na po ako papuntahin dito kaya niya po ako kinulong sa kwarto. Okay ka lang ba, Jelay? Buti naman nakalabas ka at nakapunta ka rito. Si Tito Badong po kasi, dinalan ako ng pagkain sa kwarto. Sakto po pagbukas niya ng pinto, nakatakas po ako. Grabe naman pala yung ginawa nila sa'yo, Jelay. Huwag ka mag-alala. Dito ka na muna sa bahay. Akong bahala sa'yo. Nay, ba't naman ganun? Paano yan? Pag ginanap yan ng papa niya, hindi tayo pamayari dyan. Justin, tumigil ka. Malalaman mo rin ang lahat kung bakit ko ginagawa to kay Jelay. Ah, sige po, Nay. Kayo po bahala. Tita, maraming salamat po talaga sa inyo ha. Hayaan niyo po, babawi po ako sa lahat ng itinulong niyo sa akin. Jelay, huwag mo nang isipin yun. Kung tutuusin, ako nga yung maraming pagkukulang sa'yo eh. Pero, huwag mo na munang isipin yun sa ngayon. Malalaman mo rin yung katotohanan. Nay, bilang muna kaya natin ng pagkain si Jelay. Baka nagugutom na siya. Sige anak, bilan mo muna na makakain si Jelay. Mukhang gutom na rin to eh. Kasi tumakas lang siya sa kanila. Sige po, Nay, bibili muna po ako. Jelay, maiwan ko muna kayo ni nanay. Ano ba kasing nangyari, Badong? Bakit nakatakas sa Jelay? Pasensya ka na, pinsan ha. Pagbukas ko kasi ng pinto, bigla siya nakatakas. Sinubukan ko siya habulin, kaso hindi ko na nabutan. Paano na yun ngayon, Badong? Saan natin hanapin si Jelay? Kuya, doon lang naman po kila Negro pupunta eh. Tsaka alam ko bahay yun. Yun naman pala eh. Sige na, puntahan mo si Iya para mapuntahan na natin si Jelay. Sige po, insan. Insan, pasensya ka na. Katakas si Jelay. Bibigyan ko lang sana siya ng pagkain eh. Pagbukas ko ng pinto, bigla siya nakatakbo. So okay na yun, Badong. Pupuntahan natin siya kila Negro, tapos doon natin siya kikitapin. Kakausapin ko si Kuya Sedi na huwag na siya sumama. Yun naman pala eh. Arbenz, nahan si Pongpong. Badong, madam, o nga pala, si Pongpong ayaw niya sumama sa atin. Ewan ko ba, bakit biglang nagbago isip nun? Sige, yahan niyo siya kung ayaw niyo sumama. Hintayin niyo ako sa labasan. Kakausapin ko si Kuya Sedi na pupuntahan na natin si Jelay. Badong, handa mo na yung barel. Sige, Iya. Tara na, Arbenz. Samahan mo ako sa bahay. Kukunin ko yung baril. Diretso tayo sa labasan. Doon na natin hintayin si Iya. Sige, tara. Kuya, nakausap ko na si Badong. Sinabi niya na rin sa akin, nakatakas daw si Jelay. O tara na, puntahan na natin si Jelay. Kuya, huwag ka na sumama. Kami nang bahala doon ni Badong. Tsaka meron na kami isang taong makakasama. Ah, ganun ba? O sige, puntahan niyo si Jelay para mauwi niyo na rito. Sige kuya, dito na kami para mapuntahan na namin si Jelay. Sige.
Tao po. Tao po. Oh, sino po sila? Tatanong ko lang po kung nandiyan si Jelay. Kaibigan niya po ako. Ah, sige, wait lang. Tatawagin ko lang. Tita, sino daw po ba siya? Hindi ko kilala eh. Sabi niya, kaibigan mo raw siya. Tita, siya po yung kasama ng kumidnap sa akin. Oo, Jelay. Isa ako sa kumidnap sa'yo. At nandito ako para tulungan ka at sabihin sa'yo yung totoo. Ano yung totoo? Tara nga, mupo ka muna dito para makausap ka namin. Sige. Jelay, ang totoo kasi niyan, nanganganib yung buhay mo. Di na kaya ng konsensya ko, kaya sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Ba't naman nanganganib yung buhay ko? Tsaka sino may pakananan? Jelay, ang may pakana lahat ng to ay tita mo, si Iya. Gusto ko niya ipapatay para makuha niya yung mansion na ipapamana sa'yo ng papa mo. Talaga ba? Totoo ba yan sinasabi mo? O Jelay, totoo lahat ng sinasabi ko. Tsaka nga pala, pupunta dito yung tita mo, tsaka tito mo. Kasama yung isa nilang tauhan. Kaya ako nga kasi Jelay, umalis ka na dito. Kasi yung tito mo, may dalang barel. Sabi ko na nga ba eh, di pa rin talaga nagbabago yung si Iya. Sama pa rin yung ugali niya. Tita, kilala niyo po si Tita Iya? Oo, Jelay, kilalang kilala ko yung tita mo. Negro, umalis muna tayo dito. Itago muna natin si Jelay. Sige po, Nay. Kuya, maraming salamat po sa iyo ah. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman yung totoo. Wala po yun. Hindi lang po talaga kaya ng konsensya ko yung ginagawa nila. Jelay, pasensya ka na. Mag-iingat kayo. Hayaan mo na yon, kalimutan mo na. Basta kuya, maraming salamat talaga sa'yo. Sige po, umalis na po kayo. Baka abutan po kayo nila dito. Negro, Justin, tara na. Iya, nandito na tayo. Paano kung ayaw sumama sa atin yung Jelay? Ako bahala. Kapag hindi sa atin sumama si Jelay, idadamay ko yung pamilya ni Negro. Tama yung plano mo, Iya. Tara na. Tita, andyan na po sila Tita Iya. Tara, dito na tayo tumakbo. Oh, madam, biglang tumakbo sila Jelay. Ano pang iniintay nyo? Habulin nyo na! Sige, madam. Negro, hawakan mo muna si Jelay para mabilis kayo makatakbo. Tara na, Jelay. Arbenz, nasa sila? Tara, dito sila tumakbo. Tara, Nay. Dito tayo magtago. Negro, hindi ba nila tayo nakita? Nay, hindi naman po siguro. Arbenz, nasa sila? Dong, nandun sila sa gilid ng sasakyan, nagtatago. Iya, dalihan mo. Nandito sila. Tara, punta na natin. Tita, andyan na po sila. Mukhang nakita nila tayo. Huwag kang mag-alala, Jelay. Akong bahala sa'yo. Jelay, lumabas ka dyan. Huwag ka na magtago. Di ako sasama sa inyo. Alam kong may masamang bala kayo sa akin. Jelay, mas mabuting sumama ka na kaysa madamay pa yung mga kasama mo. Tita Iya, hindi ako sasama sa inyo. Alam kong may masama kayong plano para sa akin. Iya, wala ka pa rin talagang pinagbago, no? Siniraan mo na ako sa kapatid mo. Ngayon, gusto mo pang ipapatay si Jelay para makuha mo yung mansyon na ipapamana sa kanya. Yun naman talaga yung gusto ko eh. Mawala si Jelay sa buhay ko para masolo ko yung yaman nila. Kaya Jelay, sumama ka na para di na madamay ang mga kasama mo. Hindi nyo makukuha si Jelay dahil pagtatanggol namin siya. Kung di nyo bibigay si Jelay, masasaktan kayo. Tita, tulungan mo ako! Okay. Bitawan mo si Jelay! Kung ayaw nyo masaktan si Jelay, huwag kayo susunod. Tara na, Iya. Negro, anak! Sige, subukan yung lumapit. Babarilin ko to si Jelay. Iya, parang awa mo na. Bitawan mo na si Jelay. Wala siyang kasalanan. Walang susunod ha. Badong, tara na! Jelay, anak! Tita! Nay! Tita! Nay! 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 Iya! Pagbabayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa nanay ko. Tita! Badong, Nay. Arben, tara na! Nay!
Tita! Justin, wait lang ah. Tatawag na ako ng tricycle. May nang bahala kay nanay. Sige, Nay! Nay! Aaron, ayun sila. Oh. Tara, bilisan natin. Sige po, tito. Nandiyan na sila, Papa. Jelay, anong nangyari? Pa, binaril si Tita Kim, yung mama nila Negro. May gawa po niyan si Tita Iya. Oo nga po, sir. Si Jelay nga po eh. Balak pa pong patay ng tita niya. Oh, bakit? Jelay, ano ba kasing nangyari? Pa, yung isang kasama na kumitnap sa akin, natauhan ni Tita Iya, na konsensya, pumunta sa bahay nila Negro. Gusto daw akong ipapatay ni Tita Iya para daw makuha yung kayamanan natin. Sir, ganito po kasi nangyari. Tita, siya po yung kasama na kumidnap sa akin. Oo, Jelay. Isa ako sa kumidnap sa'yo. At nandito ako para tulungan ka at sabihin sa'yo yung totoo. Ano yung totoo? Tara nga, mupo ka muna dito para makausap ka namin. Sige. Jelay, ang totoo kasi niyan, nanganganib yung buhay mo. Di na kaya ng konsensya ko, kaya sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Ha? Ba't naman nanganganib yung buhay ko? Tsaka sino may pakanan? Jelay, ang may pakana lahat ng to ay tita mo, si Iya. Gusto ko niya ipapatay para makuha niya yung mansion na ipapamana sa'yo ng papa mo. Ah, talaga ba? Totoo ba yung sinasabi mo? O Jelay, totoo lahat ng sinasabi ko. Tsaka nga pala, pupunta dito yung tita mo, tsaka tito mo. Sama yung isa nilang tauhan. Kaya ako nga kasi, Jelay, umalis ka na dito. Kasi yung tito mo, may dalang barel. Tita, andyan na po sila. Mukhang nakita nila tayo. Huwag kang mag-alala, Jelay. Akong bahala sa'yo. Jelay, lumabas ka dyan. Ikaw na magtago. Di ako sasama sa inyo. Alam kong may masamang bala kayo sa akin. Jelay, mas mabuting sumama ka na kaysa madamay pa yung mga kasama mo. Tita Iya, hindi ako sasama sa inyo. Alam kong may masama kayong plano para sa akin. Iya, wala ka pa rin talagang pinagbago, no? Siniraan mo na ako sa kapatid mo. Ngayon, gusto mo pang ipapatay si Jelay para makuha mo yung mansyon na ipapamana sa kanya. Yun naman talaga yung gusto ko eh. Mawala si Jelay sa buhay ko para masolo ko yung yaman nila. Kaya Jelay, sumama ka na para di na madamay ang mga kasama mo. Hindi nyo makukuha si Jelay dahil ipagtatanggol namin siya. Kung di nyo bibigay si Jelay, masasaktan kayo. Grabe pala ginawa ni Iya. Pati anak ko, ipapatay niya. Jelay, diyan lang muna kayo ah. Pupunta lang ako ng presinto para ipahuli na yung si Iya. Aaron, samahan mo ako. Sige po, tito. Justin, sana walang mangyaring masama kay tita. Kasi kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad sarili ko. Huwag ka mag-alala, Jelay. Tag yun si nanay. Kayang-kaya niya yun. Hintayin na lang natin si kuya kung anong balita kay nanay. Justin, Jelay, may masamang balita. Kailangan ng salinan ng dugo si nanay. Yung dugo na yun, mahirap mahanap. Di ba kuya, anak naman tayo ni nanay. Di tayo na lang magbigay ng dugo kay nanay. Sige Justin, sana mag-match yung dugo natin kay nanay para maging okay na si nanay. Sana nga kuya. Gusto ko kasi gumaling na si nanay. Sir, wala na po sila sa bahay. Hanapin na natin. Baka di pa nakakalayo yun. Sige sir, tara Ron. Tito, ayun po sila, nasa loob ng gali. Tara, punta na natin. Huwag muna, sir. Hintayin muna natin sila makalabas para di magpanik yung mga nasa loob. Ganun po ba sir? Tara po, doon po muna tayo sa gilid. Tara. Badong, bilisan na natin tumakas. Dahil sigurado ako, papahuli tayo ni kuya. Sige, tara. Bilisan na natin. Sir, Ayun na po silang tatlo. Sige, tara. Paulihin ko na. Sige po. Oo. Walang tatakbo ah. Kundi puputukan ko kayo. Iya, kapal din ang mukha mo, no? Alam ko na lahat ng katotohanan. Kaya huwag ka na magmaang-maangan pa. Gusto mo ipapatay si Jelay? Nang para lang sa pera? Sir, damputin niyo na po yan. Sige, ako nang bahala dito. Kuya, huwag mo naman gawin sa akin to. Kahit masama yung nagawa ko, kapatid mo pa rin naman ako. Awa? Hindi ka nga naawa sa pamangkin mo na gusto mo pang ipapatay para lang makuha yung yaman na ipapamana ko sa kanya. Sir, damputin niyo na yan. Sige sir, Kulong ako niyo na bahala yan. dito. Iya, mabubulo ka sa kulungan.
Nay, hindi ko talaga maintindihan. Ba't si Jelay pa yung nag-match sa dugo mo? Tapos kaming mga anak mo, hindi match sa dugo mo. Ang totoo niyan, mga anak, mga pamangking ko lang kayo. Ang magulang nyo, kapatid ko, at namatay siya sa aksidente, ng mga bata pa kayo. Kaya simula nun, ako nang tumayong mga magulang nyo. Eh Nay, nasan po yung tatay namin? Ang tatay nyo, sumama sa ibang babae ng mga bata pa kayo. Kaya hanggang ngayon, wala na akong balita sa kanya. Eh nay, bakit si Jelay pa po yung nagmatch sa dugo nyo? Ang totoo niyan, mga anak. Anak ko talaga si Jelay. At siya yung anak na pinagkait sa akin ng mahabang panahon. Ayan si Sedi. Na-brainwash lang yan ni Iya. Pinaniwala siya ni Iya na pinagpalit ko si Jelay sa pera para masolo niya yung kayamanan nila. Kim, alam ko na lahat ang katotohanan at malinaw na sa akin. Sana mapatawad mo pa ako. Alang-alang na lang sa anak natin. Sedi, matagal na kitang pinatawad. Hinintay ko lang yung panahon na malaman mo yung katotohanan. Negro, Justine, pasensya na kayo kung nilihim ko sa inyo ng mahabang panahon. Lagi niyong tatandaan na hindi kayo naging iba sa akin. Tinuring ko kayong tunay kong anak. Nay, okay na po yun. Mahalaga po, nahanap mo na po yung tunay mong anak. Jelay anak, pagpasensyaan mo na ako kung nilihim kita sa tunay mong ina. Nay, ikaw pala yung tunay kong ina. Kaya pala sobrang bait mo sa akin. Jelay, anak. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. At pangako ko na hindi na tayo magkakalayo. Kim, Jelay anak, tara na. Umuwi na tayo sa bahay para makapag-banding naman tayo. Pwede mo nang ligawan si Jelay. Hindi pala natin siya tunay na kapatid. Let's go! Oo nga no, tama nga yung sinabi ni Justin.